Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung sinabi ni Mami Oni tungkol po dun sa... ang nangyari naman dito, yung singer pala na inagawan ng mic nitong si Boss Bullet ay ano pala niya, ay member din ng Toro family. Ba nagpapa-audition sila kamakailan lang. And buti na lang, tama nga yung ginawa ng bata, hindi siya nanlaban eh. Kasi pag nanlaban siya, baka maano siya doon, baka kung ano yung mangyari. Pero ini-explain niya dito, sa summarize ko na lang sa inyo. Panoorin lang muna natin ng konti. Okay. Toro family members. So, habang siya po ay nagpe-perform, makikita niyo po dito na bigla po siyang nilapitan at inagawan ng mic. Okay, so, panoorin niyo na lang yung ano niya, yung kanyang content. Pero ang sinasabi niya rito is that si ano pala, ito palang mabagal, tama nga tayo, mabagal yung security kasi akala nila part ng event. Okay, akala nila itong si Boss Bullet ay kasama sa Toro family, hindi pala. Okay, so maliwanag yan na in-explain niya, and it checks out naman doon sa mga nakaraang natuklasan natin dito. Now, gusto ko mag-comment doon sa sinabi niya kasi I think tama, sobrang tama ito eh. Tuloy na di banda rito. Ayan. Sadyang hindi lang po talaga nila alam kung ano Sadyang hindi lang po talaga nila alam kung ano nangyayari. Kaya ito po ay pinababa po siya. Bago pa siya makababa, ayan, kitang-kita ito po ang kinakagalit ng mga tao. Ayan, tsaka na natin yan kasi hindi, panoorin niyo na lang sa kanya kasi opinion niya yan doon sa nangyari. Ito yung part na gusto ko mag-comment eh. Marami nagko-comment na hindi nyo alam kung saan siya nanggagaling, kung anong dahilan niya. Para po kasi sa akin, whatever the reason is, hindi po yun sapat na dahilan para ikaw ay mambastos ng ibang tao na nagpe-perform at nagbibigay lang naman ng saya sa ibang tao. Correct. At saka, totoo lang, bastos din yung ginawa ni Bullet doon sa event kasi hindi naman niya pala oras eh. Ang nangyari tuloy, nagkaroon ng confusion. Confusion to the highest order. So, ang nangyari, nadamay pa tuloy si Mami Oni na iniisip ng tao na scripted daw yun. Mukha namang hindi eh. Palagay ko, hindi nila kailangan yung ganong klaseng galawan kay Boss Bullet para umingay pa yung event. Kasi nga, on its own, yung event is very successful with 400,000 na nanood, di ba? So hindi nila talaga kailangan ng any hype coming from that kind of drama. Although alam natin, halimbawa yung mga kila Rob Moya dati, lipas na yon at saka personal kasi nila yun eh. Ano yun eh, parang nagmao yung ganon kasi na-in love eh. Na-in love, nasaktan, nagmao eh. Pero lahat sila masaya na sa kanilang partner, kay si Tito Vince at saka si Mami Oni, si Daddy Rob Moya, di ba yun yung kanyang branding, tsaka si kay Ma'am Irish Tan, di ba? Sige, palakpakan doon. So sa tingin ko, hindi talaga siya scripted. O, tuloy natin. At pangalawa, sa mga nagko-comment, ito ang pinakadahilan kung bakit po ako gumawa ng video. Kasi marami po nagsasabi na, oh my God, ginawa yan ng Toro family, scripted para umingay. Hindi ko po gagawin na bastusin ang festival ninyo. Good, hindi ko po gagawin na bastusin ang stage ng mga Batanggenyo para lang po sa aming ikakaingay. Hindi Correct. po namin ito alam, hindi po ito scripted. Hindi lang po kami ang nabastos, kundi ang stage ng mga Batanggenyo na hindi ko po gagawin, hindi ko po hahayaan na gawin ng aking pamilya. Real talk din, ito isa pa. Kung gagawa sila ng dramas, sa kanila na lang, diba? Sila na lang, diba? Kasi kaya naman nilang gawin yun, eh, Diyos ko. Yung mga viral na, kasi medyo may pagka, yung Toro family kasi parang naging, parang Kardashians yung, local Kardashians yung dating nun eh, 'di ba? Yung real life na nangyayari sa kanila, gagawa nila ng content. And yung mga fine dining restaurant, 'di ba? Marami 'yan eh over the years. Talagang nagva-viral sila on their own merit. So hindi nila kailangan talaga na someone like Boss Bullet na gumawa ng drama para sa kanila. At saka
content yan, di sana nag-react na isa-isang Toro family. Hindi naman, di ba? Tuloy natin. Marami din na nagsasabi na hayaan dahil nakainom ang isang tao. Ako, may parte din sa buhay ko. Actually, marami na ako ay nagmamaoy. Pero kung alam mo, Yan, subaybayan naman natin lahat halos ng drama ni Mami Oni. Dito sa tingin ko, hindi talaga. na ikaw ay maoy, ikaw na ay may sama ng loob dahil nga sa nangyari daw na Squid Game na natalo ng 1 milyon, ay sana kung alam mo sa sarili mo, Kasi hindi niya pa alam din yung mismong kwento, di ba? So talagang maintindihan mo kung bakit na-frustrate si Mami Oni dito. Napagbintangan na naman. Patuloy. na ikaw ay walang control pag nagiinom, ay sana nagdesisyon ka na hindi mag-inom sa lugar na yon. Dahil sa lugar na yon, andun sila, ang dami nagpunta, daang libo, para makisaya. Para makakita ng mga tao na hindi doon nakatira Correct. at nagpe-perform, mga celebrities, artista, vloggers. Ang dami pong naghirap, andun na sa pwesto nila, hindi na makagalaw. Halos magka-stampede na nga sa sobrang daming tao. Dahil ang balita ay 500 to 700,000 ang pasok-labas in 3 days. Ganun po katindi ang Barako Fest. At sobrang saya po namin kasi Kasi ang dami din. grabe yung Tuloy init lang natin. ng pagtanggap po sa amin. At ang performance ko po ay after na mga politicians, after ng 12:00 kasi ako po ay R18. O yun, well, in-explain niya rin yan. Okay, so, sana lang maging aral to dun sa mga tao na please do not put the law into your hand. Kung meron kayong grievances, ilagay niyo sa proper forum. The first step lagi is to talk to the person na aggrieved kayo. 'Di ba? Sino 'yon? Yung nanalo daw sa Squid Game, 'di ba? O sa Barako Game. Lapitan niya tapos singilin niya kung gusto niya, hindi yung magmamaoy siya sa harap ng 400,000 pesos kasi may pagka-KSP pagka ganun parang kulang sa pansin or kung gusto niya pwede naman siyang mag-live sa kanyang channel, 'di ba? Pwede naman 'yun kung talagang ayaw makinig sa kanya, daing niya yung hinanaing niya at the very least doon sa proper forum. Hindi yung ganyan na may nagpa-perform, aakyat ka, tapos parang maninira ka ng event. In my opinion, maling-mali talaga si Boss Bullet doon. And tama lang talaga na eto, nire-reprimand siya ni Mami Oni. I mean, it's the few rare moments na papatulan ni again kasi iba na yung nila, iba na talaga yung content nila kung papatol sila sa issue within their group na lang. Ito kasi ang nangyari, nag-barge in kasi si Boss Bullet doon sa taong kumakanta sa stage, diba? Mali naman yon. And itong si Boss Bullet, although humingi na siya ng sorry, kaya pala nagsusorry siya kay Tony Fowler. Yung pala yung dahilan doon. Dahil umakyat siya sa stage tapos nung kanyang bata. Pero mali din kasi nagbintang pa si Boss Bullet dun sa mga organizer nung simula, 'di ba? Although binawi niya, point here is that maraming naapektuhang tao because of what he did. Okay? Tuloy lang natin ng konti and then we're done. Madami nga ang nagsabi na, ay, si Mami Oni, binuhay mo yung dugo namin kasi ang dami po doon, may nakatayo sa harapan na mula 3 p.m., 5 p.m. nandun na po. Tapos mag 1 a.m. na andun lang din talaga sila. Nag-aabang kung sino makakita. Sino makikita nila to the point na Yun, kung meron naman palang consent yung hindi ano naman yan Barako Fest nga, may mga sexy ledge dancers na naman talaga doon, 'di ba? So kung may ganun, walang problema yun. Siguro, and malamang yon yung event na yon hindi yun pambata. Meron sigurong age doon na inano yung organizers. Kung nakasayaw man siya doon, tas may problema kayo, sa organizer kayo magreklamo, wag doon sa performer. Kasi wala namang papaakyat din sa stage na hindi papayagan ng organizer. And sa tingin ko naman, kung R18 naman kung puro 18 years old naman yung nandun, walang problema. Although, and hindi naman siya televised, hindi naman siya isang movie, so hindi mo pwedeng saksakan ng MTRCB yun, di ba? So, yung hindi ko pa napapanood yung pagsasayaw ni Mami Oni dun Pero knowing Mami Oni, siguro raunchy yun, di ba?
may pagka-lewd, 'di ba? Ganun naman yung style niya. So, kanya-kanyang taste 'yan kung baga. Pero ang point dito, correct yung sinasabi niya about kay Boss Bullet. Ewan ko ba kung ano pumapasok kay Boss Bullet. May nagsasabi sa akin kasi gumagawa daw ng ingay dahil hindi na nagva-viral. Di gawa na lang siya ng content niya na, 'di ba? Ang tanda ko kasi kay Boss Bullet nung kaingayan niya, naghahamon-hamon siya ng MMA. O bakit ayaw niyang bumalik doon? Yun yung parang niche niya, di ba? Gano'n naman dito sa social media, hanap ka ng niche mo. Ito ako, commentary, trending topics. So, di yan. Ito yung kino-content ko halos araw-araw. May konting politics, may konting science. And we're happy with everything, di ba? Yun lang naman yung sa akin for today. Good luck dun sa bata ni Mami. Bagong Toro family ni Mami Oni dun sa bata. And kay Boss Bullet din. Gege mga lods.